Hello everyone. Ako guys, tingnan nyo naman yung pagkawalang hiya talaga ng mga taong 'to, 'no? Tingnan mo, sabi ni Lacson, ipapasubpoena daw ng korte si Gutesa at si Senator Marcoleta dahil si Marcoleta yung nagdala sa kanya dun sa committee hearing. So ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Committee Chairman Ping Lacson, posibleng maglabas ng sabina ang Manila RTC Executive Judge Carolina Lociano Isiano Sison laban kay retired Sergeant Orly Guteza, Attorney Pichi Rose Espera at maging kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na affidavit. Tingnan mo, sa kabila ng sa kabila ng kanyang pag-testify, siya pa ngayon yung masasabina. Grabe talaga guys, ewan ko na lang talaga. Kung naaalala nyo, sabi ni Mike Defensor, 'di ba, sa interview niya, pwede niyong balikan yung video ko kung saan si Mike Defensor ay in-interview ni Pinky Webb. Sabi niya, immaterial na ang issue ng questionable notarization dahil Miss Misugitesa ay nagbigay na ng sworn testimony sa Senado at iyon ang tunay na may bigat bilang ebidensya. So, 'di ba, he verbalized what he said in the Senate. That's enough evidence. Yung issue ng notaryo, side issue na lang 'yan. So, yun yung sabi ni Mike Defensor, guys. At dagdag pa niya, ginamit lang umano ang notaryo issue para i-discredit si Guteza at ilihis ang investigasyon mula sa mas mahalagang tanong. Totoo ba ang sinabi niyang nagdi-deliver siya ng pera kina Martin Romualdez at Zaldico 3 beses isang linggo? 'Di ba yun dapat yung pinagtutuunan ng pansin eh. Naku guys, ayon pa kay Mike Defensor, good faith ang naging kilos ni Guteza nang ipanotaryo niya ang affidavit at ang mas dapat imbestigahan ay kung bakit biglang umatras ngayon si Attorney Espera, no? Na imposible. Sabi pa nga ni Marcoleta guys, kung ilagay na lang daw natin na totoo talagang nagsinungaling si Guteza at nakuha niya yung alam mo yung pang-gano'n ng mga attorney, 'di ba, yung malaking na nandun na lahat ng pangalan niya, gano'n-gano'n, office niya, address, yung lahat. Let's say na nakuha talaga niya yon at nalagyan niya ng ano yung reference number, ito guys, panoorin na lang natin si Marcoleta dito. Eto guys. Bakit hindi ko ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado? Abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Ano? Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document Ito lang, talaga halimbawa, si didopsy, Kiko, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito Totoo ba talagang abogado to si Kiko? merong committee. ayun. Di ba? So, kung
Siya na lang yata sa lahat ng abogado ang hindi alam ang pangyayaring 'to. Pumunta doon, halimbawa, natapos po siya sa kanya pinanotaryo. Wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after nung siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, doon Alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita, hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Opo. Siguro siyang may kagagawan yan eh. Yun na nga po. Lumalabas na yun. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nagikipagsapalaran. Kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. True. Sabi ng Tapos guys, eto natawa talaga ako dito kay Kiko Barsaga. Sabi niya tuta talaga daw si Senator Ping Lacson. Totoo naman talaga, 'di ba? 'Di ba, sino sa inyo ang hindi mag-a-agree diyan? I 100% agree, 'di ba? Kasi kung makikita mo talaga mas mauna pang makakasuhan ng perjury at ipasabi na si Orly Guteza imbis na unahin umano ang malalaking personalidad na idinawit sa flood control anomaly, 'di ba? Nandiyan si Eric Yap na talaga namang kasama sa party list ng mga Tulfo. Naku, nakakaloka 'yun. So, sabi ni Barzaga talaga, sabi niya, "Mas mauna pa palang makukulong si Orteza kaysa Romualdez. Tuta talaga si Senator Lacson at saka si alam mo naman, yung Senate President." Nakakaloka. So, guys, anong masasabi niyo dito? 'Di ba? Sabi ni matatanda ang sinabi ni Lacson na korte na ang bahalang mag-issue ng subpoena laban kina Guteza, Attorney Pichi Rose Espera at maging kay Senator Rodante Marcoleta. Korte na daw yung bahala, pero guys, imagine, paano yan darating sa korte kung walang dumulog do'n, 'di ba? Siyempre sila din 'yan. Inano din nila 'yan sa korte kasi alam nila gusto talaga nilang siraan si Marcoleta, yung mga 'di ba, naglalabas ng pangalan ni Romualdez, ganyan 'yan sila, eh. Mga ano, eh, 'di ba, ayaw nilang mapuksa talaga yung ano, yung korapsyon sa Pilipinas. Kasi sila meron din silang mga tinatago. Kaya naku, ewan ko na lang dito guys, anong